Bukod sa pagpili ng tamang breed, yung pagpili ng landrace at large white na nanay at barakong durok bilang tatay, importante din ang management para talagang makuha natin yung dami ng biik na ipapanganak ng ating inahin. At dito yung tamang timing. So, kailangan talaga mas papalandi natin ang baboy natin. Meron tayong mga numerong dapat tandaan. Ang mga inahin natin, dapat ay nasa 7 months. Ang timbang ay 120 kilos. And the average, yun yung minimum. So, pag winalay mo yung kanilang mga biik at 30 days, pinakamatagal na po yun, kailangan bumalik sila paglalandi in 3 to 5 days. Pinakamatagal na ang 6 days. Para makuha natin to, kailangang pagsama-samahin natin yung mga dumalaga at yung mga dry sow sa isang kulungan para magkukumpete sila kung sinong mas maganda sa kanila. May competition, mas lalabas yung kanilang paglalandi. At merong karaniwang mali ang backyard. Kadalasan meron tayong ginagamit na teaser bore. Yung teaser bore ay nasa gitna ng mga babae natin. Ang laging reason natin dyan para maglandi pag may teaser bore. Ang problema niyan, pag sanay na sila sa teaser bore, lagi na lang nakikita araw-araw yung teaser bore, hindi na sila ginaganahan kasi familiar na sila. So, importanteng gawin natin para mas lumabas yung paglalandi at mas bumilis yung paglalandi, kailangan wala silang kasamang barako. Ilalapit na natin yung barako galing sa labas. In fact, ang rule dyan ay kung kaya natin 50 meters away, pero sa backyard, wala tayong space, basta galing lang sa labas. Tuwing umaga, kailan mas naglalandi yung mga baboy, papasukin natin yung teaser bore. 3 rule dyan. Hindi familiar yung barako dun sa mga babae para mas gaganahan yung mga babae. Andun na yung magkakasama na yung mga gilts na 7 months at yung mga dry sow naman na hakawalay lang sa kanilang mga biik. Importante kasi mapalandi sila kaagad. Hindi lang mapalandi, talagang landing-landi sila para talagang mas pasok yung ating AI, yung catheter ng AI o yung natural na insemination, talagang pasok na pasok doon sa cervix, kailang landing-landi yung mga babae. At sa backyard na minsan lang magturok, minsan lang mag-AI or minsan lang magbulog, importante matimingan natin yung timing ng paglalandi. So gagawin natin, kailangan tama yung ating prosesong paglalandi. Papasukin yung barako tuwing umaga. At tuwing babae, whether dry sow man yan or gilt man yan, kailangan bigyan mo ng one-on-one time with a teaser bore. At habang mga 10 to 20 minutes naglalandian yung dalawa, sakyan mo sa likod. Importanteng sakyan mo sa likod yung babae. Kasi tandaan natin, yung mga dumalaga, virgin pa yon. Pag mga virgin, hindi madaling maglandi yan. Pero pag sinakyan mo yan sa likod at habang may barako sa harap na kanilang kalandian, after 10 to 20 minutes, alisin mo yung barako. Pag alis ng barako, mas lalabas yung kanilang hormones. After 10 to 20 minutes, lipat naman sa kabilang babae, okay? Pag naglipat yun, hahanapin ng mga babae yun at dun lalabas yung kanilang hormones. Kabilang babae naman, ganun din, 10 to 20 minutes mag-uusap sila sa barako, sakyan mo rin sa likod. Pag sakay mo sa likod at medyo umaayaw, huwag mong pilitin. Paglabas ng barako, masistimulate yung kanilang hormones, ulitin mo ulit kinabukasan, mapapansin mo ang bilis ng reaksyon ng mga babae. At ito ang perfect timing. Yung punto na pag sinakyan mo sa likod at talagang lumalaban na yung babae, lumalaban na sa timbang mo, yun yung bantayan mo. Kasi 24 hours from the time na sila ay nagsa-standing heat, ang tawag kasi sa pagsakay mo sa likod at tumatanggap na sila, lumalaban na sa timbang mo, standing heat ang tawag doon. Bukas ng alas 6 ng umaga or 24 hours from the time na sinakyan mo at pumapayag, yan yung perfect time na sila ay AI o sila ay bubulugan natin ng natural breeding. Kasi makatimingan natin yung ovulation. Yun yung proper timing. Yun yung talagang pagpasok ng similya ng barako, nandun yung egg cell ng mga babae, dun ka makakuha ng maraming magiging zygote, maraming magiging fetus, maraming mabubuntis, successful kuhang-kuha mo na siya'y manganak ng 12. At dahil sila landing-landi din, dahil sa ginagawa mong proseso, talagang hindi masusugat yung kanyang vagina at cervix habang iyong ini-AI o iyong pinapa-natural insemination. Pasok na pasok, kaya talagang marami kang big ipapanganak pag sila'y nagbuntis. Kapag wala ka kasing ginagamit ng mga programa, wala kang ginagamit na teaser bore or barako, hindi mo sinasakyan sa likod, ang hirap makatiming o makakita ng naglalandi. Tandaan natin, pag nalampasan mo ang paglalandi at marami dyan ang silent lang na hit
o silent ng paglalandi. Kadalasan kasi sa mga backyard, inaantay mo na sila namumula ang kanilang ari, naglalawa yung kanilang vulva, o di kaya sila maingay. Pag yun ang binabantayan mo, paano naman pag silent heater lang pala? Pero pag ginamitan mo ng barako at sinakyan mo sa likod, talagang makikita mo at mahuhuli mo yung mga naglalandi. Kaya yun ang mas klaro, yun ang mas sure na paraan para malalaman mo kung sino yung dapat ng i-breed. Yung paggamit ng barako, kasi lumalabas yung kanilang hormone interplay, at yung pagsakay sa likod. Kaya kahit isang beses ka lang mag-AI, talagang makukuha mo ang proper timing. Best timing para makuha ka ng 12 minimum na dami ng ipapanganak na biik.